Pag-aaralan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahing 4-day work week para makatipid sa konsumo ng krudo. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano-ano na nga ba ang plano ng palasyo sakaling tumindi pa ang gulo sa Middle East at maapektuhan na nga ang supply ng langis? Angela, binanggit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung nauna ng inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na makikipag-usap siya sa liderato ng Kamara at Senado sakaling nga umabot sa higit sa $80 per barrel ang presyo ng krudo. Yan nga ay para humingi siya ng special authority to reduce excise tax on petroleum products. Pero ang sabi ni Yusek Claire kanina, wala pa raw or hindi pa raw nila napapag-usapan o natatalakay kung gaano kalaki or gaano ba kababa yung nais nilang ibawas sa kasalukuyan. Angela. May nagpalutang ng 4-day work week pa rin para daw makatipid tayo sa konsumo ng petrolyo. Ano ba ang reaksyon ng palasyo regarding this? Angela, maaari raw pag-aralan ni Pangulong Bongbong Marcos itong suhestyon na ito, lalo na kung lalala pa yung sigalot sa Middle East. Pero sa ngayon, hindi pa nga rin daw yan na i-raise sa Pangulo, lalo't wala pa naman panukala at suhestyon pa lamang yung mga lumulutang sa kasalukuyan. Julie, hingi na rin ako kung merong reaksyon ng palasyo tungkol dito sa mga naging pahayag ni Congressman Bong Suntay. Doon sa kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay, Angela, sabi ni Castro na offend siya para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa raw na karangalan ng isang babae na pagpantasyahan siya. Ano raw ba yung pagkakaiba niyan sa isang lalaki na ginawa yung kaparehas na aksyon na yan sa kanto? Binigyan din ni Castro na kung nasa isip lamang yung pagpapantasya, hindi nga raw yan matatawag na krimen. Pero kung ibubulalas at ipagmamalaki pa raw, malinaw daw na sexual innuendo yan. At the mere fact na sinabi raw yan ni Suntay sa isang tao in public, sakop na raw yan ng Safe Spaces Act, Angela. Binabantayan din ba ng Pangulo itong ongoing na proceeding sa impeachment complaint laban kay VP Sara? Kanina nga naitanong yan kung ano ba yung actions ng Pangulo or nakatutok ba siya sa impeachment proceedings. Ang sabi ni Castro, hindi raw yan nila natalakay sa special cabinet meeting na ginawa kahapon. Pero ang malinaw daw, yung posisyon ng Pangulo na hindi niya panghihimasukan yung gumugulong na impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ang nais lang daw ni PBBM, masunod ang proseso, ang konstitusyon, lumabas sa mga ebidensya at mapanagot kung may mga dapat bang mapanagot. And nagtungo daw kahapon sa Malacanang ang Pangulo ng South Korea. Ano-ano ba yung mga naging napag-usapan nila doon, Julie? Yes, Angela, kahapon nagpulong nga sina Pangulong Bongbong Marcos at si South Korean President Lee Jae-myung dito sa Malacanang. Na doon nalagdaan din yung 10 kasunduan sa sektor ng agrikultura, trade at defense. Sa joint press statement, sinabi ni PBBM na napag-usapan nila sa bilateral meeting yung regional at international issues, kabilang dyan yung usapin sa South China Sea at saka sa Korean Peninsula. Nagkasundo raw yung dalawang leader na mahigpit na ipatutupad nga yung rules-based order o batas alinsunod sa international law at yung maritime domain, Angela. Oo, and of course, kamustahin ko na rin itong ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Meron na bang plano ang Pangulo regarding this? Bubuwagin na ba? Mag-a-appoint na ba ulit ng mga kapalit ng mga nag-resign na commissioner? Angela, isa nga ito sa paulit-ulit natin na hinihinga ng update and sabi ni Yusek Claire kanina, malamang daw na magkaroon nga ng action o ng anunsyo ngayong linggong ito kasi kahapon nagkausap na nga rin daw sila ng Office of the Executive Secretary at sinabi na nga niya na kailangan ng maaksyonan. So this week, inaasahan na mailalatag nila kung ano ba yung plano at magiging kapalaran ng ICI. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.